At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay chapter analysis tayo ni 1101. Pero ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga natin yan sisimulan sa pag-uusap ni Kuma at ni Dragon. So dito, ang sabi nga ni Kuma kay Dragon na parang familiar etong si Dragon sa lugar na to. So nasa may Goa Kingdom sila sa may Mount Kulubu. At ang tuloy ni Kuma nga dyan na nung medyo maaga-aga pa, naglakad-lakad siya dyan at may nakita siya na remote village. At sa village na yon ay meron nga raw na isang batang lalaki. Pero biglang nag-react nga dyan etong si Dragon. At ang sabi nga ni Dragon dito na sige, kung gusto pang ipagpatuloy ni Kuma yung pakikipag-usap patungkol sa bagay na yan, ay sige, patayin na lang siya ni Kuma, sabi niyang ganyan. At so kaya dito ay napasagot itong si Kuma. Sabi niya, bakit naman ganun? Bakit siya papatayin nga nito ni Kuma? So sagot itong si Dragon at ang sabi niya nga dyan, dahil nga kasi yung weakness ng isang magulang ay yung kanilang anak. So dito ay alam naman natin na napagtanto nga kasi ni Kuma na si Luffy anak ni Dragon. So kaya niya binabanggit kay Dragon indirectly. Pero etong si Dragon, tinatago niya, ayaw niya sabihin kahit na kanino yung patungkol kay Luffy. Pero malinaw na nakikita nga natin dito na mahal nga ni Dragon etong si Luffy at inaalala niya yan. So siguro kaya hindi binabanggit ni Dragon kahit na kanino yung patungkol kay Luffy at meron nga siyang anak dahil sa gusto niya lang protektahan etong si Luffy. So kasi nga diba dahil kilala etong si Dragon na rebelde nga siya, head siya ng Revolutionary Army. So kaya kapag nalik o kumalat na may anak etong si Dragon ay baka kunin pa yan ng pagkakataon ng world government para nga hanapin itong si Luffy at capturein yan at gamitin itong si Luffy para dito kay Dragon. Lalo na ngayon na alam na natin na yung kainahan ni Dragon ay itong si Luffy. Pero maliban pa dyan ay makikita nga rin natin kung gaano ka-dedicated itong si Dragon dyan sa Revolutionary Army o sa pagbabago ng sistema dyan nga sa mundo ng One Piece natin. Kasi nga nagawa ng isakripisyo yung pagkasama sana nila neto ni Luffy habang lumalaki yan. At lalo na yung pagkakakilanlan niya bilang tatay neto ni Luffy. So kaya nga diba, from afar na lang mula na lang sa malayo, dyan na lang pinagmamasdan o inoobserbahan ni Dragon etong si Luffy. At so pagkatapos niyan ay punta naman tayo dito sa side ni Luffy. So dito ay makikita nga natin na pinapractice ni Luffy yung kanyang battle axe na atake. So dati ito pa yung pinakamalakas niyang atake at isa-save nga raw ni Luffy yan para kapag dumating yung panahon na meron nga siyang malakas na kalaban at yung kalaban na yun ay gustong kunin yung mga crewmate niya o yung mga kaibigan niya, gagamitin niya itong kanyang malakas na atake para talunin yung kalaban na nga na yun. At dito nakita nga natin na napagmamasdan siya o napapanood siya ni Kuma habang pinapractice itong ang battle axe niya. So baka nga narinig pa ni Kuma baka lang naman yung mga sinabi ni Luffy na hindi niya nga papayagan yung mga kalaban na kunin yung mga crewmate niya. Pero kung matatandaan ninyo dito sa may Sabaody ay diba etong si Kuma pa mismo, siya yung nag-scatter dyan sa Straw Hat Pirates natin, inisa-isa niya yung mga yan na paglahuin. So ganun din, wala rin nagawa etong si Luffy. Pero ayun ay alam naman natin kung bakit nga ginawa ni Kuma yan. So seemingly ay alam nga ni Kuma na not enough pa yung lakas ng mga Straw Hat Pirates natin. Kaya pinaglahu niya isa-isa yung mga yan at dinala yung mga miyembro niyan sa lugar na kung saan alam ni Kuma na doon sila lalakas. Pero maliban pa dyan ay dito pa rin kay Luffy ay medyo nakukumpara tuloy siya ngayon dito na kay Bonnie. Kasi nga nung sa time na pinapractice ni Luffy itong kanyang battle axe ay 16 years old na siya dyan Pero may kita naman na yung mga hayop dito kay Luffy ay takot na. So parang eto si Luffy na yung naging hari dyan sa kagubatan nila. Pero dito pagdating sa side ni Bonnie ay eto nga kita na bata pa lang siya, wala pa siyang 9 years old na ay nakakatalo na siya ng adult. So kaya nga ngayon ang sinasabi na ano yun, parang mas malupit pa yata etong si Bonnie kaysa nga dyan kay
kay Luffy kasi nga bata pa lang si Bonnie ganito na nakakabanat na siya ng mga matatanda nga sa kanya. Pero sa tingin ko ay hindi pa nga rin dyan papahuli itong si Luffy kung sa palakasan lang naman. Kasi nga ito nagawa niyang makakonquer itong kagubatan. Ayun, kita naman yung mga wild beast sa kanya, yung mga hayop, takot na sa kanya. 16 years old pa lang naman siya dyan. So yung mga kahit mga adult ay hindi rin yan kayang gawin. Pero hindi pa rin talaga natin may tatanggi na may potential talaga itong si Bonnie, lalo na sa pagdating sa lakas. Kasi nga 10 to 12 years old pa lang, ganyan na, kasama na siya sa Supernova. But anyways, ay pagkatapos niyan, ay talon tayo dito nung sa time naman na etong si Bonnie, naghihintay siya ng mga sulat ni Kuma pero walang nadating kasi nga si Alpha ini-intercept yung mga sulat ni Kuma, pinupunit yun. Pero kung matatandaan ninyo ay diba, nung sa time nga na etong si Bonnie nakita niya etong memory ni Kuma, kaya ngayon ay iniisip ng marami na baka possible na nakita nabasa ni Bonnie yung mga sulat sa kanya ni Kuma na hindi niya nga nabasa noon. At so ayan, ay kayo ba sa tingin nyo ay nakita nga nabasa kaya rin ni Bonnie yung nilalaman ng sulat sa kanya ni Kuma? Pero after nga dyan ay punta na tayo ngayon dito sa malupitang ang suntok neto ni Bonnie, itong kanyang gear third na ginawa. So dito hanggang ngayon ay medyo nahihiwagaan pa nga rin ako dyan kung paano nangyari. Pero alam nga natin na itong si Bonnie ay di ba nga tinanong niya itong si Kuma dati kung ano yung itsura ni Bonnie, ay ni Bonnie tuloy ni Nika. At ito, ang sabi ni Kuma, not sure din niya alam kung ano talaga yung itsura ni Nika, pero ang alam niya yung properties nga ng katawan ni Nika ay gawa nga sa goma yan. At so now, itong si Bonnie nga, inimagine niya na siya si Nika at ito biglang napalaki niya itong gear third niya, itong malaking braso niya na parang katulad nga sa gear third. At eto, bigla natin na ngayon dyan itong si Alpha na nagkakandabulod na naman ako dito, pasensya na guys. Pero yan nga, ay ngayon marami tuloy na guguluhan, medyo nahihiwagaan kung paano nga nangyari yan. Kasi nga diba ang kapangyarihan naman ni Bonnie yung manipulahin yung edad nga ng isang tao, hindi yung ganito yung namamanipula niya yung body parts niya sa ganito yung sobrang laki. Kasi nga parang hindi na to saklaw ba nung sa age manipulation ng Toshitoshi no Mi. So kaya ang iniisip ngayon na baka behind dun sa kapangyarihan ni Bonnie na Toshitoshi no Mi, yung age manipulation, ay baka meron pang ibang kapangyarihan itong si Bonnie na may kinalaman nga sa imagination. So yung iba iniisip kaya lumaki ng ganito itong braso ni Bonnie dahil nga sa dugo ng mga Buccaneer. So kasi nga diba itong mga Buccaneers talagang malaki sila hindi naman ganong kalakihan katulad sa mga higante, pero mas malaki sila di hamak kumpara dun nga sa mga normal na tao. At so now, dahil nga sa hindi talaga alam ni Bonnie kung ano yung itsura ni Nika, kaya ang na-imagine niyang Nika na malakas ay parang katulad nito ni Kuma. Kasi alam nga ni Bonnie na itong tatay niya si Kuma, malakas yan. So kaya siguro na-imagine ni Bonnie na si Nika malaking tao rin, kaya ganito napalaki niya itong kanyang braso. Pero i-point out lang natin dito na walang dugong Buccaneer nga itong si Bonnie kasi nga di niya naman tatay itong si Kuma, ang tatay niya Celestial Dragon, tapos si Genie ay isang normal din na tao. So malinis, ibig sabihin itong si Bonnie wala siyang dugo na Buccaneer. Pero wag din natin kakalimutan yung tawag ni Bonnie sa atake na yan, na kung tawagin nga ay distorted future o distortion future, ganyan. So grabe, distort talaga yung future. Kasi nga kahit sabihin natin na parang ginawa ni Bonnie ay yung future dyan nga sa sarili niya, parang di naman ganito lalaki ng grabe itong braso niya ng gantong kalaki. Parang ano ba, naging base bigla sa imagination ni Bonnie yung naging kapangyarihan niya dito. So kaya yan, kayo ba guys, sa tingin nyo ay meron pa bang ibang kapangyarihan nga etong si Bonnie behind dun sa kapangyarihan niya na Toshitoshi no Mi, yung age manipulation? Kasi nga parang nakita na natin yung gantong eksena nga kay Luffy, na akala natin yung kapangyarihan ni Luffy ay ayun na yung Gomu-Gomu no, pero hindi pala. Ang totoong kapangyarihan niya pala ay ito nga si Nika, yung sa imagination niya, ganyan. So pa-comment na lang guys dyan sa baba. Then after nga nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong analysis at saka itong reaction natin pagdating kay chapter 1101. At so ayan, kapag meron ng update o info patungkol dito kay One Piece natin ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. Pero yan ay ulit, maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.